Mga balitang dapat abangan ngayong araw sa Alakdan News Update. Formal nang isinaaktibo ang Joint Task Force Orion matapos ang isinagawang seremonya na ginanap sa headquarters nito sa Camp Rodolfo Bautista, Barangay Busbus, Sulu-Sulu noong ika-25 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang detalye ng nasabing balita ating alamin sa ulat ni PFC Bizares. Sakop na ng Joint Task Force Orion ang buong area ng Sulu at Basilan Province. Sa sinagawang seremonya, ginawaran ng Meritorious Achievement Medal sina Joint Task Force Sulu Commander, Major General Ignatius N. Patrimonio at Joint Task Force Basilan Commander, Brigadier General Alvin Luzon dahil sa kanilang matagumpay na kampanyang pangkapayapaan sa Southern Mindanao. Base sa pahayag ni Major General Steve Crispillo, Commander ng Western Mindanao Command, natututukan ng Joint Task Force Orion ang pagpapanatili ng internal security operation at territorial defense ng buong rehiyon. Pinasalamatan din ni Major General Crispillo ang mga sundalo at civilian human resource sa kanilang sakripisyo at pagsisikap upang makamit ang kapayapaan sa buong probinsya ng Basilan at Sulu. Pinasiguro naman ni Major General Ignatius N. Patrimonio, bagong itinalagang commander ng Joint Task Force Orion, na hindi mababaliwala ang kanilang pinagdaanan upang makamit ang tagumpay at patuloy nilang gagawin ang kanilang sinumpaang tungkulin upang tuluyan ng wakasan ang terorismo sa Sulu at Basilan Province. Ang nasabing aktibidad ay sinaksihan ni Brigadier General Taharuddin P. Ampatuan, Deputy Commander ng Joint Task Force Orion, Brigadier General Giovanni T. Franza, Commander ng 1102nd Brigade, Brigadier General Christopher C. Tampus, Commander ng 1103rd Brigade, at staff ng Western Mindanao Command at Joint Task Force Orion. At yan ang balita mula dito sa punong tanggapan ng 11th Infantry Alakdan Division. Ako ang inyong Alakdan Trooper, PFC Bizares para sa Alakdan News Update. Sinalubong ng 32nd Bear Devil Battalion ang bago nitong commanding officer sa isang change of command ceremony na ginanap sa punong tanggapan nito sa Barangay Mataling, Malabang, Lanao del Sur noong ika-29 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang detalye ng nasabing balita ating alamin sa ulat ni Private Manuel. Pinangunahan ni Major General Ignatius N. Patrimonio, Commander ng 11th Infantry Alakdan Division at ng Joint Task Force Orion ang seremonya ng Change of Command kung saan ipinasa ni Lieutenant Colonel Edward B. Viteño ang command kay incoming commanding officer na si Lieutenant Colonel Edmond S. Lanzar. Bago ang kanyang posisyon, si Lieutenant Colonel Lanzar ay dating Acting Chief of Staff for Intelligence G2 at Acting Commanding Officer ng 15th Civil Military Baing Lasahon Batalyon. Sa seremonya, ginawaran ni Major General Patrimonio ng Military Merit Medal si Lieutenant Colonel Viteño. Nagpaabot naman si Lieutenant Colonel Viteño ng kanyang pasasalamat sa command at sa kanyang mga tropa para sa 2 taon ng kahangahangang karanasan bilang Battalion Commander ng 32nd Infantry Battalion. I hereby relinquish the duties and responsibilities as a commanding officer of 32nd Infantry Daredevil Battalion, 11th Infantry Alakdan Division, Philippine Army. Samantala, si Lieutenant Colonel Lanzar ay nagpahayag ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa pagkakataong ipinagkatiwala sa kanya bilang bagong naluklok na commanding officer ng isa sa Fighters Battalion. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan at pinuri ni Major General Patrimonio si Lieutenant Colonel Viteño sa kanyang mahusay na pamumuno. Part of that effort and success were attributed during the stint of Lieutenant Colonel Ed Viteño. Gayon din, hinamo ni Major General Patrimonio si Lieutenant Colonel Lanzar na pamunuan ng batalyon sa mas mataas na aspeto. With his wide range of experience, I am confident that Lieutenant Colonel Lanzar will continue, if not overtake, what Lieutenant Colonel Viteño has done in ushering the unit to prominence. Dumalo sa naturang kaganapan sina Brigadier General Giovanni T. Franza, Brigade Commander ng 1102nd Brigade, Brigadier General Yegor Ray P. Baroquillo Jr., 103rd Brigade Commander, mga kawani ng Joint Task Force Orion at mga partner stakeholders. At yan ang mga balita mula dito sa punong tanggapan ng 32nd Infantry Daredevil Battalion, Private Manuel para sa Alakdan News Update. Mas pinalawak ng Alakdan Division ang kakayahan ng mga non-commissioned officers sa pamamagitan ng 3 araw ng Senior NCO Leader Symposium na ginanap sa headquarters nito sa Camp Rodolfo Bautista, Barangay Busbus, Sulu-Sulu noong ika-26 hanggang ika-28 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang detalye ng nasabing balita ating alamin sa ulat ni Private Norgelab.
Nasa 80 Sergeant Major at First Sergeants mula sa brigades, battalion at chief clerks mula sa general, special, technical at personal staff ang lumahok sa symposium. Ayon kay Senior Master Sergeant Bernard M. Navarro, Command Sergeant Major ng Alacdan Division, ang 3 araw ng Senior NCO Leaders Symposium ay pinakaunang ginanap dito sa 11 Infantry Division. Dagdag din ni Senior Master Sergeant Navarro na ito ay isang pagkakataon para sa mga Senior NCO na gipang mahasa ang kanilang mga kasanayan at kakayahan sa pamumuno. Dumalo din si First Chief Master Sergeant Feliciano M. Lazo ng Armed Forces of the Philippines, Sergeant Major bilang panauying pandangal kung saan binigyan diin ito ang mga papel ng mga NCOs. Nagpahayag din siya ng kanyang pasasalamat sa lahat ng mga kalahok at ipinabot ang gabay ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines sa mga pangunahing responsibilidad ng isang Senior NCO. Sinasabing aktibidad, nagbahagi din ng mga kalahok ng kani-kanilang pinakamahusay na kasanayan at mga aral na tutunan mula sa administrasyon at operasyon ng kani-kanilang mga unit. Nagpaabot naman ng kanyang papuri si Brigadier General Taharuddin Ampatuan, Assistant Division Commander ng 11 Infantry Division, sa inisyatiba ng Division Sergeant Major at Army Leaders Development Education Center. Nikaya din niya mga Senior NCO na gawin ang kanilang mga natutunan sa aktibidad. Ako ay papasalamat sa inyo on behalf of Commander Major General Ignacio Sen. Patrimonio. We would like to express our thanks for giving us support in trying to achieve our mission in 11 Infantry Division area of responsibility. Samantala, nagpaabot naman ng kanyang taus-pusong pasasalamat si Major General Ignatius N. Patrimonio, Commander ng 11 Infantry Alacdan Division at Joint Task Force Orion sa lahat ng mga lumahok sa Senior NCO Leaders Symposium. Ito ay magandang pagkakataon upang higit pang palawakin ang kaalaman ng mga Senior NCO sa pamamagitan ng pagkakaroon ng insights at ideya batay sa pinakamahusay na gawain ng kani-kanilang unit at mga natutunang aral na maaaring mapahusay ang kanilang pagganap bilang isang epektibong pinuno. Anan niya ang NCO ang mahalagang bahagi ng organisasyon na kailangang hasain ng mga kasanayan sa pamumuno tungo sa layunin na maging ganap na world-class, multi-mission ready at cross-domain capable. At yan ang mga detalye mula dito sa 11 Infantry Division. Ako ang iyong Alacdan Trooper, Private Nerjulam, para sa Alacdan News Update. At yan ang mga balita at kaganapan mula dito sa 11 Infantry Alacdan Division. Ako ang inyong Alacdan Trooper, Private Salario, para sa Alacdan News Update. Magandang araw at magsukol! Para sa karagdagang balita, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page. Sundan niyo din kami sa aming YouTube channel.